Ang isla ng Camiguin ay sadyang pinagpala. Binayayaan ito ng iba't ibang ganda ng kalikasan. Mayroon itong 5 munisipalidad at isa na dito ang Sagay. Ang lungsod ng Sagay ay naitatag noong 1900 siyam. Ang salitang Sagay ay mula sa isang halamang gamot na abundansya sa mga lugar nito. Mayroon itong 9 na mga baryo, ang Alangilan, Baknit, Baliti, Bonbon, Bugang, Kunya, Manuyog, Mayana, at Poblasyon, na karamihan sa mga pangalan nito ay mula sa mga puno na halamang gamot. Ang populasyon nito ay may mahigit kumulang 11,000. Mabilis ang pagtaas ng ekonomiya nito dahil sa turismo, agrikultura at pangisdaan. Ito rin ay isa sa pinakaaktibong munisipalidad sa buong isla. Ang Sagay Freedom Park ay sinimulang itinatag noong Hulyo taong 2013 at natapos noong Oktubre sa parehong taon ng kasalukuyang administrasyon. Ang lokasyon nito ay nasa pagitan ng pamahalaan ng Sagay at ng simbahan. Ito ang nagsisilbing sentro ng lahat ng gawain ng lungsod. Dito rin ipinagdiriwang ang mga iba't ibang paligsahan at mga programa. Maluwang ang espasyo nito at ang atmosfera ng paligid ay maayos at maganda sa anumang uri ng mga gawain. Ang monumento ng pusit o mas kilalang mukos ng mga Sagaynon ay kilalang pangunahing produkto ng Sagay sa larangan ng pangisdaan. Mayroon itong 9 na giway na nagre-representa sa 9 na mga baryo nito. Makikita rin natin ang monumento ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Sa tapat nito ay ang bayani ng Sagay na si Apo Mihong. Sinasabing siya ang nagdala sa kanyon mula sa Katarman patungong Sagay. Mayroong kanyon ang Sagay. Ito ay isang British cannon. Ang kanyon na ito ay mula pa noong 1777 na isang 9-pounder Demi Culverin. Ito ay nakilalang British dahil sa nakaukit sa ibabaw nito ang Tudor Rose. Posible itong naiwan noong 1763 pagkatapos sakupin ang Manila at siguro'y dinalan sa Camiguin ng mga Espanyol upang maging protekta laban sa mga Moro. Sa panahon ng Espanyol, naitayo ang simbahan ng Sagay na siyang simbolo ng matibay na pananampalataya ng mga Sagayno. Ang simbahan ay isang lumang estruktura. Ang disenyo nito ay gawa sa mga matitibay na kahoy, kaya ang paligid ay mailalarawang klasikal at maayos ang pagkalikha. Malawak din ang lumang simbahan na ito, at tuwing linggo ay napupuno ito ng mga tao at tuwing Pasko ay siksikan pa. Ikapito ng Oktubre naman, ipinagdidiriwang nila ang kapistahan ng patron ng Sagay na si Birhen del Rosario. Sa gilid ng Sagay Green Church ay ang Shrine of Immaculate Heart of Mary, na sa gitna nito ay ang matayog na puno ng akasya na nagbibigay lilim sa buong paligid.
Dahil sa kakaibang ganda ng simbahan, ay dinadalo ito ng mga turista. Naman ang pag-uusapan, Poncianos Farm ay magandang puntahan. Ito ay makikita sa Sitio Pukan, Poblasyon Sagay, Camiguin, na may sukat ng 7 hektarya na tinaniman ng halos 1,000 puno ng lanzones na isa sa mga pinagmamalaking produkto ng Sagay na binibenta sa karatig bayan na noong nakalipas na taon ay kumita sila ng 75,000 piso na ngayon ay naging 800,000 piso na. Pagmamay-ari ito ni Melchor Ladao Mercado Jr. na binili niya noong 2003 sa pamilyang Jimeno sa Catarman na pinangalanan niya bilang parangal sa kanyang lolo na si Ponciano Ladao. Nagnenegosyo din ang Poncianos Farm ng manukan na tuwing 2 linggo ay binibenta nila dito sa mga merkado sa isla ng Camiguin. Maraming tao ang nagkakaroon ng hanap buhay dahil sa Poncianos Farm, pero hindi lang hanap buhay ang basihan. Ito rin ay isa sa magandang atraksyon sa mga turista sapagkat magagandang tanawin ang sasalubong sa iyo. Ang Binangawan Falls ay kakaibang talon na matatagpuan sa kagubatan sa mataas na bukiri ng Sagay. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Bisayan na bangaw, ibig sabihin bahaghari. Ang isang bahaghari ay nabubuo mula sa rumaragasang malamig na tubig ng talon habang ito ay natatamaan ng sikat ng araw. Sa kasalukuyan, pangunahing proyekto ng pamahalaan ng Camiguin ang paggawa ng daanan para sa epektibong transportasyon ng mga turista. Ito rin ang nagsisilbing pinakaakit-akit na atraksyon sa buong isla. Kakaiba rin ang antig pusong dala ng Pamunglo Cold Spring na matatagpuan sa Pamunglo, Sagay. Katulad ng ibang bukal, mayroon itong napakalamig at malakristal na tubig. Ang paligid nito ay napapalibutan ng mga punong kahoy na sumasayaw kasabay ng ihip ng hangin at kung saan ang sikat ng araw ay maladyamanteng nagpapaliwanag sa buong paligid. Tayo ay isa, kahit pa magkawalan, malayo may malapit rin sa puso ko. Ang alaala mo'y buhay, At kahit pa tayo'y di magkapiling, pagtangi ko sa'yo'y umaalapan. Papunta sa Pamunglo, pwede itong lakarin o sumakay ng probinsyang pamamaraan ng transportasyon gaya ng kabayo o maaari kang gumamit ng iba pa tulad ng motorsiklo at auto. Kung nais mong malanasan ang ganda ng kalikasan, halina sa Pamunglo. Langudyanan kay Ingoy Tatubod ay isa sa mga pinagmamalaking spring ng Sagay.
Ito ay matatagpuan sa Tubod, Alangilan, Sagay. Malamig, presko at malinaw ang tubig dito. Ito ay naitatag sa panahon ng administrasyon ni Mayor Dr. Domingo K. Talian na patuloy namang pinapatakbo ng kasalukuyang administrasyon. Ang Tubod Spring ay magandang lugar para sa libangan, bakasyon at iba pang uri ng okasyon. Mayroon itong entrance and cottage fee na sulit sa bulsa at pampamilya. Ito ay may 2 paliguan para sa mga matatanda at maliliit na bata. Ang buong lugar ay napapalibutan ng mga bulaklak at iba pang mga halaman. Ang Tubod Swimming Pool ay nag-aalok ng kagandahan kung saan ikay magiging komportable at mapayapa. Dito sa lupa, aking pinagdiriyan. Ikaw ang aking pag-asa. Kaya't sa paglubog ng bawat araw, sa pagdilim liwanag ko'y ikaw. Sa patuloy na paglalakbay sa Sagay, matatagpuan natin sa baryo ng Bugang ang Pebbles Beach Resort. Nakakamangha ang ganda ng Pebbles sapagkat kakaiba ang disenyo ng lugar na ito. Mayroon din itong 2 paliguan para sa mga bata at matatanda at sa gawing ibaba nito ay ang malinis na baybay ng Bugang. Sa posisyon ng paliguan, nagkakaroon ng kombinasyon ang paliguan at dagat na sa unang tingin waribay ito'y magkadugtong sa isa't isa. Ito ay simpleng atraksyon lamang, ngunit sa kabuuan, ito ay may nakapanghahalinang at makapitlag pusong tanawin. Sa agrikultura, isa sa mga pangunahing hanapbuhay ng tao ang pagsasaka. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Sagaynon. Sa palayan, ang mga magsasaka ay halos makalikom ng mahigit na 40 sako ng palay mula sa estimatadong laki ng 1 ektarya ng lupa sa bawat 3 buwan. Ang palay rin ay perpektong tambayan sapagkat presko ang hangin nito at matatanaw mo sa itaas ang eksotikong ganda ng bukirin. Pagdating ng araw, tayo ay lalapit sa langit, sa langit. Ang niyog ay ang pangunahing punong tumutubo sa buong Sagay. Ang punong ito ay may iba't ibang gamit, mula sa kanyang ugat hanggang sa kanyang mga dahon. Ang proseso ng pagniniyog ay nagsisimula sa pagkuha ng bunga nito mula sa puno. Pagkatapos ay ang paghihiwalay ng laman ng niyog mula sa kanyang lalagyan. Kasunod nito ay ang paglalagay nito sa sako at pagbubuhat patungo sa lugar kung saan ito ay tutuyuin. Ang huling proseso ay ang pagbebenta nito at dito nagkakaroon ng income ang mga tao. Malawak rin ang taniman ng saging ng Sagay. Ito rin ay ang pinakamahalagang pinagkukunan ng income tulad ng niyog. Malaki ang naitutulong nito sa pangkabuhayan ng mga mamamayan. Halos lahat ng saging ay pinagbibili sa mga ibayong lugar tuwing linggo at sa ganitong paraan ito pinagkakakitaan.
Ang Sagay ay binayayaan ng malinis at malawak na karagatan, kung kaya't ito ang nangungunang hanapbuhay ng mga Sagaynon. Pinagpala rin ang karagatan nito dahil sa iba't ibang uri ng isda at iba pa. Ang pangingisda ay hindi lamang isang hanapbuhay. Ito rin ang isang paraan kung saan nagpapakita ng pagkakaisa ang bawat tao sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan na buhatin ang sasakyang pandagat o di kaya'y pagbubuhat ng mga nahuling isda. Dahil dito, nangunguna sa bintahan ang pusit o mukos at iba pang isda sa mga kamerkaduhan na siyang nangungunang produkto ng Sagay. Mula sa pagkakahuli nito, ito ay nililinis at ibinibilad sa araw upang tumuyo. Dahil dito, bagong produkto ang nagawa at ibinibenta sa iba't ibang lugar. Sa kabuuan, kakaiba ang ganda ng Sagay. Ito man ay turismo, hanapbuhay, kultura, paniniwala at paninindigan. Iba-iba man ang lahat, ngunit nalalatay pa rin sa bawat Sagaynon ang maka-Pilipino bilang isang matatag na bansang Pilipinas.